Nag-isip ng paraan si Javier kung paano mapapalabas ang halimaw dahil desidido siyang mahuli ito bago pa makapanakit ng ibang tao. Kinahapunan, makikitang nakaupo sa bench ng main square si Javier. Nakatulangko itong nakaupo sa isang marmol na upuan habang nasa malayo ang kanyang tingin. Tila wala sa sarili at nasa ibang dimensyon. Mahahalata rin sa itsura niya ang depressive o pagkabalisa sa nangyayari. Parang binubugbog ang utak niya sa kakaisip tungkol sa nakita niyang nilalang sa loob ng kanyang kwarto. Mistulang naging palaisipan na sa kanya buong araw ang hiwaga at misteryong itinatago ni Aling Esther. Maya-maya pa, habang siya ay nasa kalagitnaan ng pag-iisip, ay may isang lalaki ang napansin ni Javier na nakaupo sa kabilang bench habang kasalukuyang nagbabasa ng libro. Kaya naman napaisip agad si Javier at napatayo sa upuan. Dali-dali siyang nagpunta sa library kung saan makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa halimaw at para na rin masagot ang gumugulo sa kanyang isipan. Pagkapasok niya sa library, naabutan niya ang dalubhasang si Manu na nakaupo sa kanyang desk habang nagbabasa ng libro. Tumigil magbasa ng libro si Manu nang mapadaan sa harapan ng desk si Javier. "Magandang umaga!" Nakangiting bati ni Javier. Napangangalang si Manu at di nakareact ng tuloy-tuloy na naglakad si Javier papunta sa East Wing, kung saan dito matatagpuan ang mga librong nagsasaad ng mga nilalang na mahiwaga. Dito halos nakarecord ang mga sinaunang alamat at mga mangkukulam na nabuhay sa kasaysayan. Pagkarating sa East Wing Library, ay inisa-isang sinuri ni Javier ang mga libro sa first row ng shelves hanggang sa umagaw ang pansin niya sa isang aklat na may kulay itim na cover. Kinuha niya ito sa shelf at binasa agad. Samantala, nasa bahay naman si Aling Esther kasama si Mang Rigor. Gumagawa sila ng mga herbal at sangkap sa paggawa ng potion ng magkasama. Masayang tinutulungan ni Aling Esther si Mang Rigor sa paghahalo-halo ng mga sangkap para makalikha ng isang bagong gamot na makakatulong sa kanyang trabaho. "Hemlock Nightshade, Inabot ni Aling Esther ang isang bote ngunit bigla itong tumawa. "Oh, Rigor, parang tulad lang ng dati." Wika ni Aling Esther nang maalala ang nakaraan kung paano sila nagsimula sa pag-iimbento ng mga gamot, kung paano rin sila nagsusumikap para dito. Maraming buhay na ang nasalba dahil sa mga imbensyon nila at hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin nila ito upang makatulong sa mga nangangailangan ng kanilang serbisyo. Subalit sa paglipas ng panahon ay tila na bago ito ng kaunti dahil sa magkaibang paggawa at pamamaraan ng kanilang panggagamot sa mga pasyente na siyang hindi napapansin ni Mang Rigor mula sa dating nobya ni Aling Esther. "Palagi tayong gumagawa ng mga gamot noon, kaya naging isang mahusay tayong koponan, di ba?" Saan ni Mang Rigor na nakangiti. "Oo naman," maiksing sagot ni Aling Esther. "Sana'y matutunan din ni Javier ang iyong kakayahan. Natatakot ako na balang araw, makita niyang nakakaumay lang ang isang pagiging manggagamot." Ika pa ni Mang Rigor. "Kung gayon, hindi bale. Tutulungan ko na lang siya. Ngunit kailangan mo muna akong tulungan ngayon, hindi ba?" Sagot ni Aling Esther. "Sa katunayan, nakahanda na ako. Ngayon, nasaan ang Valerian?" Tanong naman ni Mang Rigor na nakangiti pa rin. Wala itong kamalay-malay sa binabalak gawin ng dating nobya. "Valerian? Gamot para sa isang pinsala sa palagay ko, ha?" Nagpunta si Aling Esther sa kabilang bahagi ng lamesa at kinuha ang isang maliit na bote. Nakatikod ito kay Mang Rigor habang sinusuri niyang mabuti ang gamot. "Tamang-tama. Ire-reseta ko yan kay Argo para sa isang lumang sugat na natamo niya noon sa labanan." Turan pa ni Mang Rigor.
Ininom niya ito araw-araw? Natigilan si Aling Esther at biglang nakaisip ito ng paraan. Oo, palagi. Sagot ni Mang Rigor. Nakangiti si Aling Esther nang iabot niya kay Mang Rigor ang bote ng valerian. Walang ideya sa sakunang paparating kay Argo Mondragon. Ito na ang pagkakataon ni Aling Esther na makaganti kaya hindi niya palalampasin ang pagkakataong ito. Sa kabilang dako, patuloy sa pagbabasa ng libro si Javier nang matigilan ito at napatingin sa likuran niya. Bumungad sa kanya si Manu. Gusto mo ba ng tulong? Presenta ni Manu. Nagulat si Javier nang lumapit si Manu habang inaayos ang lalamunan nitong barado pa yata ng sipon at plema. Hindi, ayos lang ako. Iniwas agad ni Javier ang librong binabasa niya pero kalaunan ay nagpasya rin itong magpatulong kay Manu. Pinakita niya ang librong hawak niya sabay na lumapit sa matandang dalubhasa na si Manu. Nagtataka lang ako, may alam ka ba tungkol sa nilalang na ito? Sabay tinuro ni Javier ang isang imahe na nakaguhit sa libro. Tiningnan namang ito mabuti ni Manu sabay tumango. Yan, manticore. Wika ni Manu. Isang manticore? Pagtataka ni Javier. Napakapangit na hayop, hindi ba? Ani ni Manu. Nakita mo na ito? Seryosong tanong ni Javier. Hindi pa, pero naniniwala ko na ito ay unang tinukoy ilang siglo na ang nakakalipas. Ang mga sinaunang tao ay nabuhay sa takot dito at nanginginig sa tuwing naririnig nila ang mismong pangalan nito. Pahayag ng matanda. Kahit kailan hindi ko pa narinig ang nilalang na ito. Wika ni Javier na namamangha sa mga nakukuhang ideya o impormasyon kay Manu. Hindi na ako nagulat. Dahil sa pagkakaalam ko, ang manticore ay isang alamat. Gawa-gawa lamang ng imahinasyon. Sambit ni Manu. Sigurado ka ba dyan? Usisa pa ni Javier. Ay oo. Kaya, pero kung umaasa kang makakakita ka ng isa, baka madismaya ka. Tugon ni Manu at iniwan na ang binata. Bahagyang ngumiti lang si Javier sabay na napailing. Ngayon ay handa na itong inumin ng hari. Wika ni Mang Rigor habang sinishake niya ang Valerian potion na nilikha nila ni Aling Esther. Nakakabighan ni Rigor. Sinabi mo na mayroon kang isang pambihirang anyo ng balsamo sa bundok. Gusto kong ikumpara ito sa sarili kong gawa, kung maaari sana. Saad ni Aling Esther. Oo naman, meron ako nun. Teka, saan ko nga ba ito nailagay? Inabot ni Mang Rigor ang bote kay Aling Esther at hinanap niya sa kabilang alsante ang gamot. Dahil dito, sinamantala kaagad ni Aling Esther ang pagkakataon para maisali niya ang kamandag ng manticore sa bote ng valerian. Marahil sa pangalawang alsante mo nilagay, dun sa mga gamot na pampakalma. Kumilos si Aling Esther para ibuhos ang kamandag, subalit nagulat siya nang biglang pumasok si Javier. Nabitawan niya kaagad ang dalawang bote sa gulat at napatingin sa kanya ang binata. Bumuhos ang laman ng mga bote nang pareho itong nabasag sa sahig. Tiningnan ni Javier na may kasamang pagdududa si Aling Esther habang nililinis sa sahig ang mga basag na bote. Natigilan si Mang Rigor sa paghahanap sa narinig na ingay habang dahan-dahan namang lumalapit si Javier kay Aling Esther. Nako, hayaan mo na yan, Esther! Sambit ni Mang Rigor kay Aling Esther na tila natataranta sa paglilinis ng kalat sa sahig. Pasensya na, Rigor. Hindi ko sinasadya. Nanginginig ang boses ni Aling Esther. Huwag kang mag-alala. Si Javier na ang bahala dyan. Hindi ba, Javier?
Wika ni Mang Rigor. Tumango naman agad si Javier. Hindi. Kaya ko na ito. Tanggi ni Aling Esther, sabay tiningnan ng masama si Javier. Napahinto naman ng binata at hindi na siya nag-react sa inasal ng matanda. Pagkagat ng dilim, tahimik na pumuslit ng bahay si Javier at nagmamadaling pumunta sa library, kung saan nadatnan niyang natutulog si Manu sa isang stack ng mga libro sa desk. Habang naglalakad ng dahan-dahan ay di inaasahang may nasagi si Javier at naglikha ito ng ingay sa loob ng silid kaya nagising si Manu. Nagtago agad si Javier sa likod ng isang lumang alsante nang tumingin sa paligid si Manu at parang nagtataka. Ano yon? Sinong nandyan? Tanong ng matanda habang palinga-linga ito sa paligid. Nakaisip naman ng kalokohan si Javier habang nakatingin kay Manu. Maya-maya pa ay pinalutang niya ang mga bagay sa ibabaw ng lamesa ni Manu. Nagulat naman kaagad ang matanda at napahawak ito sa dibdib sa takot. Walang sino mang tao dito. Nananaginip ka lang. Ngayon, bumalik ka na sa pagtulog. Bulong ni Javier sa pamamagitan ng banayad na boses. Tumango lang si Manu. Dahan-dahan itong binaba ang ulo sa desk at tuluyang nakatulog ng humihili. Binaba na rin ni Javier ang mga bagay sa desk ni Manu at inilibot niya ang mga mata sa paligid. Mabilis na kumilos si Javier patungo sa secondary row ng library at kumuha ng maraming libro. Umupo siya sa sahig kasama ang isang bugkos na mga libro. Dali-dali niyang hinanap ang kahon ni Aling Esther sa mga pahina hanggang sa matagpuan niya ang imahe nito sa isang librong binabasa niya. Kinabukasan, nakasalubong ni Javier si Mang Rigor sa isang koridor habang may bitbit itong basket na may laman ng mga halamang gamot. Tio, kailangan kitang makausap tungkol kay Aling Esther. Salubong kaagad ni Javier. Javier, dapat mo nang itigil ito. Mahinahong pakiusap ng matanda kay Javier. May dahilan kung bakit walang laman ng kahon. Ito ay hindi isang lalagyan, kundi isang dimensyon o portal. Isang lagusan para sa Manticore. Pagbubulgar ni Javier, subalit tila walang pakialam si Mang Rigor sa sinabi niya. Pwede ba? Tigilan mo na ito. Sinubukan siyang lampasan ng tsuhin pero hinarangan niya ito. Napabuga ng hangin si Javier habang nakatingin kay Mang Rigor. Alam ko may binabalak gawin si Aling Esther. Kung ano man yun, palagay ko hindi ito maganda. Wika ni Javier. Nagkakamali ka sa kanya, Javier. Si Esther ang pinakamabait at pinakamaawaing taong nakilala ko. Sagot naman ni Mang Rigor. Hindi, nagkakamali ka. Nabulag ka lang ng nararamdaman mo sa kanya. Saad ni Javier. Nakikita ko na ito ng malinaw, Javier. Nakikita ko na hindi mo kayang tiisin na maging masaya ako. Hindi ko maiisip kung bakit mo ito ginagawa. Ngunit nalulungkot ako, higit pa sa masasabi ko. Tinalikuran na ni Mang Rigor si Javier at naiwang nakatulala ang pamangkin. Rigor, nariyan ka na pala. Nagsisimula akong mag-alala kung saan ka ba nagpunta. Anong problema? Pansin ni Aling Esther na medyo malungkot ang itsura ni Mang Rigor. Wala lang ito. Isang bagay na hindi namin napagkasundoan ni Javier. Ayun lang. Sabay inabot kay Aling Esther ang basket ng gamot. Tungkol ba ito sa akin? Hindi ka dapat nag-aalala. Baka nagseselos lang siguro siya. Yun lang ang dahilan. Wika ni Aling Esther. Nagseselos? Taka ni Mang Rigor. Ito ay isang bagay na madalas nangyayari sa lahat. Ang kaawa-awang bata. Nakikita ko sa kanya ang iyong sarili. Nakakatiyak akong galit lang siya pero lilipas din yun sa ilang sandali.
Pagpapakalma ni Aling Esther sa dating nobyo. Napakamagalitin nga niya kung sasabihin ng katotohanan. Wika naman ni Mang Rigor. Nako, huwag kang ang ganyan. Masasanay din siya nakasama ko. Saad ni Aling Esther. Siguro nga, tama ka. Ngumiti si Mang Rigor. Teka, Rigor, bakit di ka muna umupo sandali at magpahinga muna? Turan pa ni Aling Esther. Hindi maaari. Kailangan kong maghanda ng gamot kay Argo. Hindi ba't na sayang lang yung ginawa natin kahapon? Sagot ni Mang Rigor. Ay, pues, kaya ko na yon. Ipinakita mo na sa akin kung paano gawin yun. Nakalimutan mo na? Sambit ni Aling Esther na nakataas ang kilay. Salamat. Sabay ngiti ni Mang Rigor. Tinala ni Aling Esther ang basket sa ibabaw ng lamesa at nagkunwaring hinahango ito habang hinihintay na makaidlip sa kama ang nobyo. Samantala, tumatakbo naman uli si Javier sa training yard na may malaking target sa likod. Mabilis itong tumatakbo habang inaasinta siya ni Jericho. Takbo! Takbo pa! Inagis sa ere ni Jericho ang hawak na polearm at natamaan niya ang target sa gitna ng bilog na marka. Ah! Natumba agad sa damuhan si Javier at biglang sumakit ang kanyang likod. Pakiramdam ni Javier ay parang sinuwag ng kalabaw ang backribs niya nang dumikit sa target ang mahabang sibat ni Prinsipe Jericho. Tumayo ka na riyan, Javier. Para ka tuloy pintuan na kamalig sa itsura mong yan. Lumapit si Jericho kay Javier at mabilis na inalis ang polearm. Tinulungan pa niyang makatayo si Javier pero tahimik lang na tumayo si Javier. Oo na! Masungit na sagot pa ng binata. Ano na naman ba to, Javier? Ano bang problema mo? Pansin ni Prinsipe Jericho. Wala naman. Hinupad ni Javier ang target. Tama. Sige, kung ayaw mong sabihin sa akin, babalik ka doon at tatakbo ulit na parang daga. Banta pa ni Jericho kay Javier. Kami ni Tio, nag-away kami. Pahayag ni Javier. Natigilan naman si Jericho at seryosong napatingin kay Javier. Hindi niya akalain na may pinagdadaanan pala itong problema. Tingnan mo ko, kasama ko palagi ang tatay ko kahit na madalas kami magtalo. Gawin mo kung ano ang ginagawa ko. Talikuran lang siya at hintayin kumalma ang kanyang isipan. Huwag mo hayaan na ito ay pumutok pa. Payo ni Prinsipe Jericho. Hindi mo naiintindihan eh. Sa palagay ko hindi yun ganun kasimple. Kahit papaano, iba yung alitan ninyo kumpara sa amin. Seryosong sabi ni Javier matapos pulutin muli ang target. Natahimik naman si Jericho. Tiningnang sandali si Javier na medyo malungkot ang itsura. Ano ka ba? Huwag kang malungkot dyan. Mapaglarong sinuntok ni Jericho sa braso si Javier. Seryosong tumitig sa kanya si Javier. Ang pagsuntok ba sa braso ay sinadya mo upang pasayain ako? Tanong ni Javier. Bahagyang kumunot ang noo ni Prinsipe Jericho. Gumagana ito sa mga kabalyero para lumakas ang loob nila. Palusot pa ni Jericho. Aba, ang kapal naman nila kung ganun. Saad ni Javier. Medyo na-offend si Jericho. Isa rin akong kabalyero, Javier, kaya umayos ka. Babala ng prinsipe. Aba, parang ako pa ang may kasalanan ngayon ah. Reklamo ni Javier pero sinuntok siya ni Jericho habang ito ay nakangiti. Napangiti na rin si Javier at mabilis na bura ang lungkot na nadama niya kanina. Nagbabasa si Mang Rigor sa sariling desk habang si Aling Esther ay kasalukuyang gumagawa ng gamot ni Haring Argo. Pinapakuluan niyang mabuti ang maliit na bote sa ilalim ng isang kandila. Natapos na niya paghaluin ang mga sangkap at sinishake niya lang ito para mahango sa loob ang laman. Ibinigay mo sa akin ang librong ito
Naaalala mo ba? Sambit ni Mang Rigor nang mapansin si Aling Esther na nakapokus lang sa ginagawa. Kaarawan mo yon, di ba? Ani ni Aling Esther. Oo, yun din yung araw na ginawa akong manggagamot ng korte. Sagot ni Mang Rigor. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay palihim na binubuhusan ni Aling Esther ng kamandag ng mantikor ang gamot ni Haring Argo. Tignan mo ang loob. Sigurado kung may nakasulat. Wika pa ni Aling Esther habang patuloy niyang nilalagyan ng venom ang bote. Tama ka. Siyempre. Ika-6 na pong kaarawan ko na rin ngayon. Mahigit 30 taon na ang nakakaraan. Sambit ni Mang Rigor at wala pa rin itong kamalay-malay sa masamang plano ni Aling Esther kay Haring Argo. Matapos niyang maibuhos lahat sa bote ng venom ay shinake niya ito ng mabuti at lumapit kay Mang Rigor. Eto na, tapos na ako. Nakangiting inabot ni Aling Esther ang bote ng gamot kay Mang Rigor. Kahanga-hanga. Salamat. Nakangiti rin kinuha ni Mang Rigor ang bote at nilagay niya ito sa loob ng bag na lagi niyang dinadala. Bilisan mo na. Hindi gugustuhin ng hari na pinaghihintay siya. Wika pa ni Aling Esther. Tama ka, Esther. Hindi ko maisip kung paano ako nabuhay nang wala ka. Umalis si Mang Rigor habang nakatitig sa kanya si Aling Esther. Bagaman tagumpay ang plano, tila may bahid ng lungkot ang itsura ni Aling Esther. Halatang nakukonsensya siya sa ginagawa, ngunit hindi niya matanggihan ang mantikor na siyang nag-uutos sa kanya na gawin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, nakatitiyak siya na si Mang Rigor ang mananagot sa ginawa niya sa oras na may mangyaring masama kay Haring Argo. Ilang sandali ang nakalipas, pumasok si Mang Rigor sa silid ng hari. Nadatnan niya si Haring Argo na naghahanda na sa kanyang pagtulog habang nakatayo ito sa tabi ng kama. Rigor, dala mo ba ang gamot ko? Saad ni Haring Argo. Lumapit si Mang Rigor habang nakaalampay sa balikat niya ang bag niya. Opo, kamahalan. Sabay dinukot niya sa bagang gamot at inabot agad ito kay Haring Argo. Para sa aking napakagandang kalusugan. Nakangiting binuksan ni Haring Argo ang takip, sabay tuloy-tuloy na nilagok ang buong gamot. Tila sarap na sarap pa si Haring Argo sa lasa ng kanyang gamot. Inabot nito ang walang lamang bote kay Mang Rigor at nagsimula na siyang magtungo sa kama para magpahinga. Umuwi na sa bahay si Mang Rigor matapos niyang remedyohan si Haring Argo. Pagdating niya ng bahay ay natuwa siya dahil nakapaghanda na ng hapunan si Aling Esther. Umupo si Mang Rigor sa tabi ni Esther habang hinahainan siya ng pagkain ng dating nobya. Ngunit pagdakay napansin ni Mang Rigor ang walang lamang mangkok ni Javier sa kabilang side ng lamesa. Medyo nakaramdam ng lungkot si Mang Rigor. Hindi niya maiwasang maalala ang pamangkin, ngunit hinawakan siya sa kamay ni Aling Esther kaya medyo pumanatag rin ang loob niya. Gabi na. Ngunit kasalukuyang pa ring nakatambay si Javier sa hagdan ng kastilyo. Malungkot itong nakatitig sa kalangitan habang nakaupo at pinagmumunihan ng ilang mga bagay-bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi rin maiwasan ni Javier na sumagi sa isipan niya si Mang Rigor. Naiisip niya ang masasayang araw nila ng tiyuhin niya habang sila ay magkasama, habang magkasalo sa pagkain, magkasamang namamalengke at higit sa lahat, magkasamang lumalaban mula sa mga masasamang nilalang. Maya-maya pa ay biglang nabasag ang tahimik na pagmumuni-muni ni Javier nang tumunog ang kampana ng babala. Narinig rin ito ni Mang Rigor kaya dali-dali siyang nagpunta sa silid ng hari. Ngunit ganoon na lang ang gulat ni Mang Rigor
nang maabutan niyang nakahilata na sa sahig si Haring Argo habang nakaluhod sa kanyang harapan si Prinsipe Jericho na bakas sa itsura ang pagkaalala. Sinubukan niya itong gisingin, ngunit anong subok niya ay hindi pa rin nagigising si Haring Argo. Ama, gumising ka! Tumayo si Jericho nang lumapit si Mang Rigor na medyo naguguluhan sa nangyayari. Kinapa niya ang pulso ng hari. Natagpuan ko siyang ganito. Sinusubukan ko siyang gisingin pero hindi siya nagigising. Natatarantang pahayag ni Prinsipe Jericho. Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang iyong ama. Ngunit ang kanyang pulso ay mahina. Wika naman ni Mang Rigor. Anong nangyari sa kanya? Taka ni Jericho. Pakiusap. Kailangan ko siyang suriin. Isara mo ang silid ng hari. Maotoridad na utos ni Mang Rigor kay Jericho. Lumabas ang prinsipe para isara ang pintuan sa labas ng konseho. Biglang pumasok si Javier nang lumabas sa silid si Jericho. Lumapit ito kaagad sa tiyuhin. Nakita niya ang kasalukuyang kondisyon ni Haring Argo. Napabuntong hininga si Javier. Subalit, ang mga sumunod na nangyari ay ikinagulat ng magtiyuhin. Biglang dumilat ang mga mata ni Haring Argo, ngunit ang mga ito ay ganap ng maitim. Ang kabuuan ng kanyang eyeballs ay nangingitim na tila kasing itim ng mga mata ni Aling Esther nang ito ay mapa sa ilalim ng mahika ng mantikor. Dahan-dahang pumaling ang ulo ni Haring Argo sa bandang kanan habang ang kanyang bibig ay nakanganga na tila ba may puwersang humihigop sa kanyang kaluluwa. Napaatras tuloy sa gulat sina Mang Rigor at Javier. Wala silang maisip na ideya kung ano ba ang nangyayari sa hari. Blanko ang mga isipan nila sa maaaring dahilan ng kababalaghang ito. Ngunit iisang bagay lamang ang sigurado sila. Kagagawan ito ng itim na mahika. Anong nangyayari? Nahintakutan si Javier. Manahimik ka nga muna, Javier. Saway ng tiyuhin. Tuluyang napapikit si Haring Argo nang may lumabas na hangin sa kanyang nakangangang bibig. Tumingin sa paligid ng katawan si Mang Rigor. Ininspeksyon niya ito at nahanap ang walang lamang bote sa kamay ni Haring Argo. Inamoy ni Mang Rigor ang bote na siyang niremedyo niya sa hari at napagtantong nahaluan nito ng lason ng insekto. Lumabas sina Javier at Mang Rigor matapos mailipat sa kama ang hari. Paglabas nila ay naghihintay na sa labas si Prinsipe Jericho kasama ang mga kawal. Ano na? Naghihintay ng sagot si Jericho. Hindi ko pa matukoy ang sanhi ng sakit ng iyong ama. Pagsisunungaling ni Mang Rigor. Kung ganun, ano nangyari? Nalason ba siya, ha? Seryosong tanong ni Prinsipe Jericho. Hindi ko pa masasabi sa yugtong ito, kamahalan. Kalmadong sagot ni Mang Rigor. Bagamat kalmado ay hindi niya maiwasan ang mapakali dahil tukoy na niya kung sino ang may pakana ng panlalasong ito. Subalit hindi pa rin siya nagbigay ng pasya hanggat hindi pa niya napapatunayan ito. Gusto pa niyang makausap si Aling Esther tungkol sa bagay na ito at alamin ang rason kung bakit niya ito ginawa. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado sa kabila ng sitwasyon. Gusto niyang saklawin ng mag-isa ang suliraning ito at tapusin ng walang nakakaalam na itinatago niya ang salarin sa krimen. Ngunit isang bagay ang hindi niya lubusang inaasahan na mangyayari. Suriin mo pa siya ulit, Mang Rigor. Baka may makita ka pa. Pakiusap ni Prinsipe Jericho. Huwag dapat tayo tumalon sa padalos-dalos na konklusyon, kamahalan. Mangyaring bantayan niyo na lang siya hanggang sa makabalik ako. Wika ni Mang Rigor. Napatango na lang si Jericho at pumasok sa silid ni Haring Argo. Umalis si Mang Rigor ngunit mabilis siyang sinundan ni Javier sa Phoenix Corridor. Sa palagay ko hindi na natin kailangan ng higit pang impormasyon. Saad ni Javier. Kailan ka pa naging eksperto sa mga ganitong bagay? Medyo galit na sabi ni Mang Rigor.
Nako, hindi mo na kailangan maging manggagamot para makita kung ano ang nangyari. Makahulog ang sagot ni Javier. Javier! Mataas na boses ni Mang Rigor. Tiyo, nalason siya. At sa tingin ko alam na nating dalawa kung sino ang gumawa. Pahayag ni Javier. Natigilan naman sandali ang matanda. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit di mo ako diretsuhin? Galit na tanong ni Mang Rigor. Si Aling Esther ang may kagagawan yun. Hindi ba't siya ang tumutulong sa iyo sa paggawa ng mga bagong gamot? Nagkaroon siya ng pagkakataon upang sirain ang gamot mo para mainom ito ni Haring Argo. Tugon ni Javier. Pwede ba, Javier? Wala ka pang ebidensya para patunayan ito. Wika naman ni Mang Rigor. Sige nga, ipaliwanag mo. Paano siya nakainom ng lason? Paano mo masasabing hindi siya ang salarin? Wala nang ibang paliwanag dito kundi si Aling Esther ang salarin. Lintaya ni Javier. Siyempre meron. Pagdidiin ni Mang Rigor. Nako, Tiyo! Naiintindihan ko kung bakit mo siya pinoprotektahan. Alam kong ginagawa mo. Pero dapat mo sundin ang bawat sinasabi ng utak mo, hindi ang puso mo. Alam mo rin sa sarili mo na totoo ang sinasabi ko. Anas naman ni Javier. Ang alam ko lang ay may malubhang sakit ang hari. At yun ang totoo. Dapat nasa tabi lang ni Jericho ang lugar mo. Kaya huwag kang mangialam dito. Agad tinalikuran ni Mang Rigor si Javier. Masakit man, pero ito na ang pangalawang beses na umalis siya sa harap ng pamangkin na mabigat ang loob. Hindi niya na napigilan ang emosyon na kanina pang gustong kumawala sa dibdib niya. Iniwan niya si Javier na tahimik at hindi nakareact. Masama rin ang loob nito pero isinantabi niya na muna ang masasakit na sinabi ng tiyuhin. Kailangan niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Nagpasya siyang puntahan si Jericho sa silid ng konseho upang damayan ito. Naabutan niyang nakaupo si Jericho sa tabi ng kanyang ama. Kita niya ang lungkot at balisang mukha nito. Parang wala itong kahulugan. Ang pagkain at alak ay tinitikman muna ng kanyang lingkod bago niya ito kainin. Dinadala ito sa ilalim ng armadong bantay. Walang sino man ang maaaring makagambala dito sa anumang paraan, kaya hindi pwedeng pagkain at inumin niya ang dahilan. Ang tanging bagay na ininom niya ay ang lunas ni Mang Rigor. Biglang nanlaki ang mata ni Jericho nang mapagtanto ang bagay na ito. Tumingin kaagad ito kay Javier. May sasabihin ako sa iyo, Jericho. Parang alam ko na rin ang nangyari. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Pagbubulgar ni Javier. Pumasok si Mang Rigor sa bahay at naabutan niya agad si Aling Esther na nakaupo habang naghihintay. Anong nangyayari? Tumayo si Aling Esther. Ang hari ay nalason. Mukhang pinakialaman ng gamot niya. Sagot ni Mang Rigor. Medyo napalunok naman ng laway si Aling Esther. Pero sa tingin mo hindi ako yun, di ba? Sambit ni Aling Esther, ngunit umiling si Mang Rigor. Huwag kang magsinungaling sa akin, Esther. Pakiusap. Mahinahong sabi ni Mang Rigor. Rigor, Ako... Biglang nangitim ang mga mata ni Aling Esther na ikinagulat naman ng manggagamot. Lumapit ito sa dating nobya. Esther! Esther! Anong nangyari sa iyo? Pag-aalala ni Mang Rigor habang nakahawak siya sa mga balikat ni Aling Esther. Ngunit ilang sandali pa ay malakas na kumalabog ang pinto ng sipain ito ng mga gwardya. Pumasok si Prinsipe Jericho sa bahay kasama ang mga gwardya. Arestado ka dahil sa kasong pagtataksil. Huliin niyo siya! Utos ni Jericho sa mga kawal na dali-dali namang kumilos. Hindi nakapalag si Mang Rigor ng kaladkarin ng mga gwardya palabas si Aling Esther.
Kasunod nito ay umalis sina Jericho at pumasok naman sa loob si Javier. Wala akong pagpipilian sa pagitan ninyong dalawa. Malungkot na wika ni Javier. Hindi siya dapat ang sinuplong mo! Sabay talikod ni Mang Rigor saka umupo sa silya. Nakonsensya naman si Javier sa ginawa niya pero wala siyang choice kung di gawin ang tama kahit alam niyang masakit ito para sa tiyuhin niya. Alam niya kung ano ang nararamdaman nito ngayon dahil ganito rin ang pakiramdam niya nang sinubukan niyang pagtakpan si Freya at tinulungang makatakas sa Terabeda. Samantala, nagsimula namang tanungin ni Jericho si Aling Esther sa loob ng mga piitan. Inaamin mo bang gumagamit ka ng mahika? Unang tanong ni Jericho kay Aling Esther. Oo. Maiksing sagot ni Aling Esther. At inaamin mo ba na ikaw ang may kagagawan ng paglason sa hari? Kasunod na tanong ni Prinsipe Jericho. Oo, inaamin ko. Ngunit pinilit niya akong gawin ito. Siya ang nagpupumilit sa akin na gawin ang mga bagay na ito. Wika ni Aling Esther. Sinong nagutos sa'yo? Naguluhan si Jericho. Ang nilalang. Ang nilalang na iyon ang nag-uutos sa akin. Siya ang may kasalanan nito. Nanginginig pa na pag-amin ni Aling Esther. Nagsisinungaling ka! Walang nilalang. Sinusubukan mo lang iligtas ang sarili mong balat. Galit na hinampas ni Jericho ang rehas. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong sabi ni Aling Esther. Biglang dumating si Javier sa silid ng piitan, ngunit tumayo lang ito sa likod ni Jericho at tahimik na nakikinig lang. Pakiusap, ang aking amay namamatay na. Kung mayroon kang isang piraso ng kabutihan sa loob mo, sasabihin mo sa akin kung paano siya mapapagaling. Pakiusap ni Jericho. Hindi ko alam. Tila wala sa sariling sagot ni Aling Esther. Muling hinampas ni Prinsipe Jericho ang mga rehas ng selda at umalis na. Hindi ko alam. Patawarin niyo ako. Ang Manticore. Nasaksihan ni Javier kung paano mangitim ang mga mata ni Aling Esther habang nakikiusap kay Jericho na palayain siya. Di nagtagal ay bumalik rin sa normal ang mga mata nito at malungkot na tiningnan si Javier. Dahil dito, nagmamadaling umuwi si Javier sa bahay para puntahan ng tiyuhin niya na kasalukuyang nasa silid ni Haring Argo upang muling suriin ang kondisyon ng hari. Pagdating ni Javier ay hindi niya naabutan sa bahay si Mang Rigor kaya bumalik ulit siya at tumakbo patungo sa silid ni Haring Rigor. Sa loob ng kwarto ay nakita niyang nagsisimula ng mamutla ang buong balat ni Haring Argo. Nilalamig na ang kanyang katawan sanhi ng pagkalat ng impeksyon sa loob ng daluyan ng kanyang dugo na siyang bumara sa mga ugat nito. Humihina na rin ang pintig ng kanyang puso at tila anumang oras ay maaari na itong takasan ng hininga. Nadatnan niyang nakatitig lang ang tiyuhin kay Haring Argo matapos niya itong suriin ng ilang minuto bago dumating si Javier. Tahimik na lumapit sa kama si Javier. Kamusta na siya? Tanong ng binata. Kumukupas na ang kanyang katawan. Hindi na siya magtatagal. Baka madaling araw ay wala na siya. Malungkot na sagot ni Mang Rigor. Nahalatang sinisisi ang sarili kung bakit ito nangyari. Kasalanan niya ang lahat dahil hindi man lang niya nalaman ang motibo ni Aling Esther. Kung maaga lang sana niyang natuklasan ito ay maaari pa sana niyang maiwasan ang ganitong sakuna. Nahihiya din siya sa pamangkin dahil napagsalitaan niya ito ng hindi maganda. Ang masakit pa roon ay hindi man lang niya ito nagawang pakinggan. Ipinagkibit-balikat niya lang ang mga babala kaya nagkandaletse-letse na tuloy ang lahat.
Nabalot siya ng sobrang pagmamahal kung kaya't hindi na niya nagawang kontrolin ang sarili at mas pinakinggan pa ang sinisigaw ng kanyang damdamin kaysa sa isipan niya. Pasensya ka na, Tio. Sambit ni Javier. Ayos lang, Javier. Naiintindihan ko. Sinusubukan mo lang akong iligtas sa kapahamakan. Salamat. Pero hindi ako naniniwalang gusto ito ni Esther. Wika ni Mang Rigor. Makikita sa kanyang mga mata na buong puso itong humihingi ng tawad sa pamangkin. Alam kong hindi niya ito ginagawa para sa pansarili niyang interes. Ang lason ay mula sa Manticore, ang nilalang na nasa silid ni Aling Esther. Pagbubulgar ni Javier. Sandaling natigilan si Mang Rigor at seryosong tumingin sa pamangkin. Tumango si Javier pagkatapos ay dito niya na sinabi ang tungkol sa Manticore at kung ano ang kaugnayan nito kay Aling Esther. Sa mabilis na pangyayari ay umuwi sila sa bahay para doon na pag-usapan ng lahat. Mahirap na, baka biglang pumasok si Jericho at marinig ang pinag-uusapan nilang dalawa. Hindi natin malalaman ang kamandag ng Manticore. Ito ay masyadong nakamamatay. Sa ngayon, tanging dasal na lang ang magagawa natin. Saad ni Mang Rigor pagdating nila ng bahay. Dumiretso siya sa desk para kumuha ng mga libro upang mangalap pa ng impormasyon. Kung ganun, wala ba tayong magagawa? Tanong pa ni Javier. Maaari nating patayin ang Manticore. Ang lason ay puno ng mahika nito. Pagpatay na ang Manticore, mawawala ang epekto nito. Ngunit hindi ako sigurado kung gaano ito ka-epektibo. Paliwanag ni Mang Rigor. Hindi pa siya sigurado kung uubra ba ang naiisip niyang paraan. Paano ko ito papatayin? Tanong ni Javier. Hindi pwede. Walang magagawa ang kapangyarihan mo. Dahil kakaunti pa lang ang nalalaman mong pangontra. Isa itong nilalang ng lumang relihiyon, pero baka may ibang paraan kung maalala ko. Ang Manticore ay hindi maaaring mabuhay ng matagal sa mundong ito. Ang pinagmumulan ng buhay nito ay isang silaunang kasamaan na umiiral sa daigdig ng mga espiritu. Mahabang salaysay ni Mang Rigor. Ipinakita niya ang isang pahina ng libro na may isang imahe ng Manticore. Medyo naiintindihan naman ni Javier ang ibig sabihin ng tiyuhin kaya nakahanda siya sa anumang mangyayari kahit makalaban niya pa ang halimaw. Handa siyang labanan nito kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Kung ganon, kung mabibitag natin ito sa mundong ito ay maaaring... Natigilan agad sa pagsasalita si Javier nang tumango si Mang Rigor. Eksakto. Kung matatawag natin ang nilalang at mapigilan mo ito ng matagal, baka masira ako ang kahon. Wika pa ni Mang Rigor. Tama, ang lagusan. Sagot naman ni Javier. Kung masisira ang lagusan, masisira rin ang koneksyon ng nilalang sa pinagmumulan ng buhay nito. Dagdag pa ni Mang Rigor. At ang Manticore ay tuluyang mamamatay? Tanong pa ni Javier. Naniniwala akong ganun nga. Tugon naman ni Mang Rigor. Pero Tio, ang kahon ay nababakuran ng itim na mahika. Mangangailangan tayo ng itatapat dito para sirain ito. Saad naman ni Javier. Alam ko na yan. Sabay tango ng matanda. Sa tingin mo kaya mo? Ang kontrahin ng gayong mahika? Tanong ulit ni Javier. May panahon na kaya ko. Sana hindi ko nakalimutan. Sinenyasan niya si Javier na kunin ang kahon. Dali-dali namang tumakbo si Javier papasok ng kwarto at hinilan niya mula sa ilalim ng kama ang mahiwagang kahon. Dinala ito ni Javier sa sala sa kanila pag sa ibabaw ng lamesa. Lumapit silang dalawa sa kahon. Handa ka na ba, Iho? Tanong ni Mang Rigor. Paano kung hindi ito gumana? Tila nag-aalangan pa si Javier pero tinapik siya ng tiyuhin sa balikat upang palakasin ng kahit papaano ang kanyang mahinang loob. Kung
Magmanda ka, Tiyo. Tiyak na magkakaroon tayo ng isang mabangis na manticore sa ating tahanan. Wika ni Javier at sabay nilang binuksan ang kahon. Sinenyasan ni Mang Rigor ang pamangkin. Tumingin naman si Javier sa nakabukas na kahon at umusal ng spell. Maya-maya pa ay dahan-dahang lumitaw ang portal sa loob ng kahon. Kasabay nito ay dumungaw ang ulo ng manticore. Bumangis ang itsura ng manticore nang makita ang mukha ni Javier, kaya lumundag ito at dinambahan si Javier. Pinagkakalmot ng manticore si Javier gamit ang matatalas na mga kuko, pero nahawakan ni Javier ang katawan ng manticore habang iniiwas niya ang mukha sa galit na nilalang. Sa sobrang agresibo ng manticore ay nagawa nitong patumbahin si Javier gamit ang kanyang lakas at puwersa. Natumba sa sahig ang dalawa, ngunit nanatili pa ring nakahawak si Javier sa manticore kahit hirap na siya. Parang siyang nagpipigil ng aso na sasakngal sa kanya. Hindi niya malabanan ang lakas ng manticore dahil masyado itong malikot at maligalig. Tiyo! Pagingi ng saklolo ni Javier. Tumango si Mang Rigor at sinara niya kaagad ang kahon saka siya umusal ng sinaunang spell ng lumang relihiyon habang nakatutok ang isa niyang kamay sa mahiwagang kahon. Tiyo! Bilisan mo! Sigaw ni Javier habang pinipigilan pa rin ng manticore na nagsimula ng gamitin ang kanyang buntot para tusukin sa mukha si Javier. Nagpupumiglas ang manticore kay Javier at galaw ito ng galaw. Sinubukan muli ni Mang Rigor na umusal ng ibang spell pero ganoon pa rin ang nangyayari. Hindi ito gumagana sa barrier na nakaharang sa kahon. Mukhang matinding spell talaga ang nakabakot dito, kaya nahihirapan si Mang Rigor na wasakin ito. Hindi ko na kaya! Malakas na sigaw ni Javier. Nauubusan na siya ng lakas sa pagpigil sa manticore. Nataranta naman si Mang Rigor kaya't itinutok niya muli ang kamay sa kahon. Subalit sa pagkakataong ito ay dalawang kamay na ang ginamit ni Mang Rigor. Pagkatapos, taimtim siyang umusal ng spell. Walang ano-ano ay nagkaroon ng liwanag sa portal hanggang sa kumalat ito at malakas na sumambulat ang kahon sa harap ni Mang Rigor. Walang natira sa kahon kung hindi ang abo. Nang gagalaiting bumaling ang manticore kay Mang Rigor upang sunggaban siya, ngunit sumabog din ito kasama ng kahon. Nakahinga ng maluwag si Mang Rigor nang maglaho ang halimaw. Napatakip pa ito ng mga braso dahil akala niya ay makakatay na siya ng manticore. Mabuti na lang din ay sumabog ito bago pa siya makagat. Napaupo siya sa silya dahil sa pagod. Bumangon naman si Javier habang naghahabol ng hininga.